Banner story po na mapahayagan ngayon ay itong pagpapatupad ng odd-even scheme na parang expanded yung mga even numbers, bawal sa EDSA, EDSA lang naman, no, ng MWF, correct, Patpi? Samantalang odd numbers, pag ang plaka nyo ends with an odd number, bawal kayo ng TTHS, free for all kapag Sunday. Ito po ang ating katanungan. Yung pong kasalukuyan po na UVVRP, na numbers ending in 1 and 2, bawal ng Monday, 3 and 4, bawal ng Tuesday, yun din enforced pa rin yun. So yung odd-even scheme po sa EDSA, over and above, yung pong UVVRP na kasalukuyang pong pinatutupad, attorney? Tama po yun. The entire stretch of EDSA, odd-even scheme, outside EDSA, yung UVVRP po na coding pa rin ay ipapatupad. At yun, meron pa rin ho tayong window hour doon na 10 to 5 at sa umaga 7 to 10 at sa gabi po 5 to 8. Oo. So, Attorney Nunez, yung mga tatawid po na gagamit po ng EDSA, pwede ho papayagan nyo bang tumawid kung sila po ay kunyari bawal yung kanilang sasakyan on that day, pero tatawid lang po. Like for example, nasa Ortigas, tatawid po sa kabilang side, pwede pong gamitin? Pwede po. They can cross EDSA. Hindi naman po bawal yon. Oo. And yung mga tricycle po, so sa EDSA lang po, yung buong stretch po ng EDSA, regardless of whether inaayos po yun talagang buong EDSA, the whole day, 24 hours, di ba? 24 hours po ang pinagbabawal? Yes po. Oh, okay. Yes po. 24/7 po. 24/7. 24/7. Okay. Pag-usapan po natin, attorney, yung mga exempted po sa odd-even scheme. TNVS po ba? Yung mga electric and hybrid vehicles? Go ahead po. Exemptions to the odd-even scheme, attorney. Base po sa EVIDA law, ang full hybrid and electric vehicles are exempt. So, ginagalang ho natin yan. So, they will be exempted. Lahat po ng public utility vehicles, kasama po ang TNVS, and yung mga marked school bus, school services, lalong-lalo na yung magpapasokan, they are also exempted. So, yung mga school buses, so lahat ng public utility vehicles, taxi, TNVS, opo. Yes. Oo. So, Attorney, I'm just curious, paano nyo malalaman kung hybrid at electric vehicle? Kausap po namin ang LTO at ang DTI mayroon ng lista ng mga sasakyan na full hybrid at electric vehicle. So, we will rely on that. And kung sakali man pong mapadalan sila ng subpoena or notice of violation, they can just inform us, i-attach sa online complaint yung kanilang registration, and we will act on it accordingly. So they don't need to go to MMDA. May mga online link naman ho kami if they want to contest yung mga huli sa kanila if they are exempted. Okay. Ayun. So yung mga lalabag sa odd-even scheme, dito din po, huli din po ng mga CCTV. So yung mga NCAP, sa ilalim pa rin po ng NCAP, mapapadalan po ng notice of violation, attorney. Tama po. Tama po yan, ma'am. Kasi marami pong mga tricycle ang lumalabag din po. Alam po naman natin na mga tricycle, sakop ang jurisdiction po niya, nasa ilalim po ng mga local government units. Yes. So paano po yung mga tricycle po na bumabaybay sa mga pangunahing lansangan? Kanino po? Actually po, nag-implement na ho kami. May mga physical apprehension pa naman kami at may mga operations. Usually po, natitikitan sila, na-i-impound. So, alam naman po nila kung ano ang limitasyon ng mga tricycles. May DILG regulation ho dyan at meron na rin tayong MMDA resolution na approved ng Metro Manila Council. So, nag-ooperate ho ang aming operations team kahit yung mga e-trike na bumabaybay sa mga major thoroughfares, nahuhuli po, at kapag wala akong rehistro o walang lisensya ang mga nagmamaneho nito ay nai-impound po. For clarification lang po, no, yung mga motorcycles po, pwede po silang bumaybay sa EDSA, hindi po sila sakop nitong number coding? Ang motorcycle po, exempted po sa coding, kahit po sa UVVRP, exempted naman po ang lahat ng motor. So okay. So hindi sila kasama dito sa number coding scheme. So ayun, may plano, no? Speaking of motorcycles, Attorney Victor, meron hindi daw sila papayagan gumamit ng mga underpass,
at mga overpass. Ang plano po yata, gagawan sila talaga ng Babuhay kanilang lane. exclusive lane. Wala pa naman pong final dyan. Walang final. Yun ay mga suggestion pa lamang. Patuloy pa rin ho kaming kukonsulta sa iba't ibang stakeholders. Yun po ang kautusan ni Chairman Don Artes. Actually, kahapon ka-meeting na rin namin ang LTO at iba't ibang motorcycle taxis. At nakikinig naman ho kami sa kanilang mga suggestion, and may mga schedule pa ho kaming sa masusunod na araw sa makikipag-usap sa iba't ibang stakeholders para alamin kung ano ba ang the best na gawing alternatibo habang nagkakaroon ng EDSA rebuild. Doon anong gagawin doon sa bike lane, kung mag-shared, mag-exclusive pa rin, bibigyan sila ng separate exclusive lane. So those things are being considered, and patuloy po ang aming koordinasyon at pakikiusap sa iba't ibang stakeholders para malaman kung anong best scenario. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.